Good afternoon mga ka-inay, kaguro. Yan, sa mga katulad kong nag-a-apply din sa DepEd. So heads up lang. So nakatatlong, ilan na ba ako? 1, 2, 3, 4 schools na yata ako. 2DO na ang napagpasahan ko ng pertinent. So makishare lang ako, no? Kasi para naman hindi pa balik-balik yung mga teachers din natin na nag-apply. So ayan, so ito yung pertinent paper. So again, depende po sa DO kung anong color yung ini-require nila na envelope or na folder rather. Yan. So una, hindi naman sila maselan sa mga pinagpasahan ko unless dun sa isa. So make sure na may cover, yan yung pertinent. So ayan, pertinent. Tapos may tabbing. So yung tabbing na natatag yung letter. So ang sa akin, kinumpleto ko kung ano yung meron ako. Sabi kasi sa memo, if applicable. So kung ano yung applicable na meron ako, so yun na lang. Hindi ko iba binabakanti daw, so hindi. So A to I ako. So kasi yun yung meron ako. So hindi ko lang yung iba nilalaktawan kasi, no? So ayan. So syempre yung ating cover. So table of contents naglalagay. So lagay niyo doon kung ano yung laman ng content ng inyong folder. Ayan. So and then yung mga dito, divider, okay lang yan. So mas maganda nga may divider kasi doon nakadikit yung tabbing. Ayan. So letter of intent. So tingnan nyo kung sa DO nyo para hindi kayo pabalik-balik kung sino ba yung intended na person na kailangan naka-indicate doon sa inyong letter of intent para hindi kayo pabalik-balik. Kasi sa experience ko, nagpabalik-balik ako sa isang school yata yun, junior high school yun eh. Ayaw nila ng may letterhead, ayaw nila ng basta marami silang pinatanggal. So doon ako nahirapan, pero the rest naman okay. So yung PDS form, so make sure na 2025 na po. So yun na po ang hinahanap nila, 2025. And sa pag-fill out po nun, well, sa mga pinagpasahan ko hindi naman sila maselan, no? So i-fill out mo lang siya ng mabuti, no? Para make sure na yung dito sa likod ay mayroong thumb mark, may photo mo na tawag dito passport size with name tag, white background, and then yung pirma, syempre yung sign mo, and then kung anong date mo siya na-accomplish under your signature. And then dito sa DO namin sa Cavite, pwede kasi siyang ipan-notarize or pwede sa barangay captain. So para libre, walang bayad, so sa barangay captain namin, so pina-countersign ko sa kanya or pinapirmahan ko sa kanya, tapos pina-dry seal ko. So goods naman, tinanggap naman siya ng mga schools. So that is the PDS. Okay? And then letter C, your PRC license. Ako, minake sure ko na certified true copy na siya. So hindi ko lang din alam sa ibang DO nyo. So lahat po ito ay photocopy lang. Maliban lang sa PDS, dapat original yung PDS nyo na may selyo, yun mismo yung ipapasa nyo, yung nakaselyo mismo, hindi photocopy yung pinaka raw file nyo, no? Na hard copy na may selyo na makakapa talaga nila, and then same as with the omnibus, no? Yun, mga original talaga yun. But the rest is photocopy, yung inyong PRC license. Sa mga wala pang license, I think pwede yung ang tawag dito, kung nagpa-appointment na kayo sa inyong mga leris, no? So I think pwede nyo makuha yung copy nung parang appointment at yun i-attach nyo siya doon para at least to let them know na for filing na kayo ng inyong PRC license, no? And then yung certificate of passing, ganun din, isabay nyo na rin sa pagkuha nyo ng license nyo. Pwedeng sabay po yun kuhanin, no? Kung kahit yung date, ako kasi nung kumuha ko, pinagsabay ko lahat yung date, no? Kung hindi naman, so yung pinakahuling date, yun yung susunod nyo. Halimbawa, yung ID nyo naka-date, kunwari ngayon 4, tapos yung isa 5, yung isa 6. So dun ka sa pinakuli, yung 6 pwede mong kunin dun yung lahat,
No, wag kang a-advance, no? Wag ka pupunan ng putaan ng 4 kasi nandun yung ID, kukunin mo na yung certificate of passing and rating. Hindi, doon sa pinakahuli. Kasi di baling huli na yung ID kasi siya yung nauna. So again, kung ang date niya is 4, 5, 6, doon ka sa 6, doon mo lahat kunin ng bukso para isang puntahan ka lang kasi sayang din yung pamasahe, no? So, yun yung yung pagkuha ng certificate of passing and certificate of rating. And pinay ko na din na makakuha ko ng ano tawag dyan, pina-certify through copy ko na rin siya. Syempre, sabay na rin sa pag-file mo nung lahat. Pag sabay mo sila lahat ng file, sabay lahat ng bayad para isang puntahan ka na lang doon. Yun. And then, syempre, yung inyong TOR. So, nagtatanong yung iba, board exam, di ba kasi may mga tawag dyan, may mga pang board exam yung TOR, may mga pang yung graduated na, since ako graduated na, so yun na. Tapos, yung isa ko naman certified to copy, guys, unit earner po ako, so dalawang TOR yung binigay ko. So, yung sa unit earn ko, and then yung undergrad ko na course. And then yung certificate na doon sa aking unit earn. So, in-attach ko din siya doon together with my diploma. And then, may mga certificate of trainings, you can also attach there. Big plus din po yun. Kung wala naman libit, so wala. E di zero, kasi wala. No, yung mga certificate of trainings. And also your letter G. My letter G is my certificate of employment. So sa mga nakapagtrabaho na, you can also ask for your COE sa inyong mga employer para mai-attach na rin yun. So kung wala pa namang experience, wala din. Okay? So walang letter G, no? And then your letter A, my letter H is my performance rating. Kasi sa trabaho namin, may rating every year. So, yun. So, kumuha din ako nun. Make sure lang na ipapasil nyo din sa kanila pag kinuha nyo. At saka very detailed sila sa date, especially sa COE, kung anong date ka talaga nag-start at nag-end. Same sa performance rating naman, gusto nila is yung numerical, yung rate na makikita nila doon ang nakalagay. So, numerical meaning dapat number ba? Kung ba 4.5 yung grading system nila o 85 or whatever, basta numerical number po ang gusto nila. Okay, and then lastly, my letter I is my omnibus certification. So, ito po yon. Saan nyo ba siya makikita? So, ina-upload din yan ng DO. So, kunin nila, ipaprint nyo lang siya. So, ako, ayan. So, pinaselyo ko lang siya sa barangay captain namin. So, ayan. So, ilalagay nyo lang doon yung pangalan nyo. So, name and signature of the applicant. And then, yung subscribe and sworn before me this, tas si Kap yung maglalagay ng date, and then year, and then make sure na ipapadry seal nyo. Tapos dun sa first column, yan, i-check nyo lang, kung ano yung meron kayo dito sa in-attach nyo dito sa inyong folder. Kung wala, NA, no? So, dito sa amin kasi hindi naman mahigpit si Kap nung nung pinapirmahan ko to. So ito lang nga yung dala ko actually ito lang. No, hindi ko dala yung buong papeles ko. No, same with the PDS. So okay yung kapitan namin dito. Basta sabihin ko lang sa inyo purpose nun. Okay? So sana makatulong ang aking vlog para sa pag-submit ng inyong pertinent paper. Bye. Good luck everyone.